ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. 8 oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Nobyembre 4, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay. Kagkaroon sa aton mga headlines. Ready-to-eat food items gin-deliver sa pila ka mga puerto sa Iloilo City kag dumanggas bilang pagpaghanda sa maapektuhan ng mga biyahero tungod sa bagyong Tino. Siyudad sang Iloilo kag iban pa nga lugar sa probinsya ginpaidalom sa signal number 4 kasunod sang bagyong Tino. Third ID naka-alerto na sa pagresponde sa pila ka mga operasyon kasunod sa nagapasulod nga bagyo. DSWD Field Office 6 handa sa posibilidad sa pagresponde. EOC sa Regional Office naka-red alert status na. Guimaras kag bayan sa Iloilo, Subuman, Negros Occidental. Ginpaidaloman sa signal number 4. Kahandaan sa bagyong Tino ginpasiguro sa Police Regional Office 6. Iloilo Governor Defensor ginsapol ang PDRRMC agud hibaluon ang mga preparasyon kag kahandaan sa nagapasulod nga bagyo. Kag bagyo Volcan kag Linog hugot ni ginabantayan sang PDRRMO sa Negros Occidental. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD ang naghahanda na sa nagapasulod nga bagyong Tino. Pila ka mga food kag non-food items ginumpisa na sa pag-deploy sang DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Handa na ang DSWD-6 sa posibleng apekto sa Bagyo Tino sa Western Visayas. Kasunod sa pagpasaka sa alert status ng Regional Disaster Reduction and Management Operations Center, halin sa blue pakanto sa red alert, gipataas man sa DSWD-6 sa red alert status ang Regional Emergency Operations Center. Bago sini ang tanan nga regional, provincial, city kag municipal nga quick response teams ang activated na. Sunod sa DSWD, may ara sa masobra sa 106,000 ka family food packs nga naka-standby kag nakapreposisyon sa regional warehouse sa Oton kag 55 ka strategic locations sa rehiyon. Dugang pa sang regional office, nagabot na ang 6,800 ka family food packs sa Western Visayas sa 10,000 nga ginpangayo sa talatapan gikan sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ready-to-eat food items gin-deliver sa mga puerto sa Iloilo City kag Dumangas bilang pagpanghanda sa mga maapektuhan nga biyahero tungod sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Aranyeta. Sa mga ready-to-eat food items, ang DSWD-6 sa mga puerto sa Iloilo bilang kabahin sa pagpanghanda sa maapektuhan nga biyahero mangod sa Bagyo Tino. Pinagi sa quick response teams ang DSWD-6, nag-assist ang personnel sa pag-deliver kag transport sang ready-to-eat food items sa Fort San Pedro Port sa Iloilo City,
Fast Craft Terminal sa Iloilo City kag Dumangas Port sa Dumangas, Iloilo. Pahayag sa ahensya nga kabay ng tikang sa pagpanghanda sa ahensya sa impact sa bagyo. Matandaan nga suspendido ang biyahe sa sakayang pandagat sa Guimaras, Iloilo and vice versa. Mga biyahe sa Puerto sa Fort San Pedro nga padulong Cebu kag Manila kag biyahe sa Dumangas padulong sa Bradco Port. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 271 ka pamilya sa probinsya sang Guimaras ang gin-evacuate sa provincial government bangod sang bagyong Tino. Ang mga residente nga gin-evacuate nag-i-star sa mga lugar nga delikado sa pagbaha, storm surge kag landslide. Daso nagilayon sila nga ginpasaylo sa hilway nga lugar agud malikawan ang peligro. Sa pag-evacuate sa mga residente, gin-activate man sa probinsya ang community kitchen agud makapreparar sa pagkaon para sa mga evacuees. Ginpasiguro man sa Provincial Social Welfare and Development Office na may bastante nga food packs ang provincial government para sa mga apektado nga pamilya. Suno kay Governor Lucille Nava, kinahanglan ang pagbinuligay maayo nga koordinasyon kag kooperasyon sang tanan nga ahensya kag lokal nga panguluhan agud masiguro ang safety sang Guimaras-non. Sa karon, ginpaidalom na sa storm signal number 4 ang probinsya sang Guimaras bangod sang bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasangkad sa 3rd Infantry Division ang kahandaan sa ila Disaster Response Task Unit sa bilog nga Western Visayas kag Central Visayas lakip ang Negros Island Region bilang preparasyon sa posibleng epekto sa bagyong Tino. Ang mga DRTU nakaplastar sa headquarters ng 3rd ID Camp Peralta, Hamindan, Capiz, 301st Infantry Brigade sa Camp Hernandez, Barangay San Matias, Dingle, Iloilo, 3 Infantry Brigade sa Camp Leon, Kilat, Santa Cruz, Viejo, Taytay City, Negros Oriental, 303rd Infantry Brigade sa Camp Hirona, Barangay Minoyan, Murcia, Negros Occidental, ay nakastandby man handa nga magresponde sa tion sang emerhensya. Nakahanda man ang mga kagamitan sang military units para sa pagpatigayon sang humanitarian assistance kag disaster response upod sa Disaster Risk Reduction and Management Offices. Suno kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson, handa ang mga soldado sa pagresponde sa anuman nga sitwasyon ng kinahanglanon sa mga residente bangod sang bagyo. Padayon ang pagbantay sang 3rd Infantry Division sa kahimtangan sang panahon kag sa mga posible nga pagbago sa sitwasyon agud madasig nga makapatigayon sang tikang para sa safety sa mga pumuluyo sa bugos nga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,000 ka mga bulutuan nagsuspender sang klase kasunod sang nagapasulod nga bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita. Nagsuspende ang face-to-face classes ang 2,714 ang mga bulutungan sa Western Visayas sang Lunes, Nobyembre 3 bangon sa Bagyo Tino. Sa Masobra 2,700 nga bulutuan nga nagsuspende ang in-person classes, 1,049 gikan sa Schools Division Office of Iloilo, 380 sa SDO Aklan, 538 sa Antique, 469 sa Capiz, 116 sa Guimaras, 66 sa Iloilo City, 46 sa Pasay City, kag 50 sa Rojas City. Ang suspension sa in-person classes bangon sa ginalauman nga posible mangin epekto sa Bagyo Tino sa rehiyon. Bangon nga wala sa in-person classes, nag-shift sa alternative delivery mode o kung ADM ang mga klase. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDRRMO naka-red alert status kasunod sang bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Gin-activate na sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRMO ang Emergency Operations Center o kung EOCC ni naging pasaka na sa red alert ang status ang EOC epektibo Nobyembre 3. Ang pagpasaka sa red alert status kasunod sa forecast track ng Bagyo Tino nga magadala sa matunood tugtugabas ng ulan sa probinsya. Bago sinigay manduan ang tanang city o municipal disaster risk reduction and management offices nga siguraduhon ang 24/7 monitoring kag reporting sa anuman nga weather-related incident. Detalye sang balita ni Hope Torrechante. Suspendido man ang trabaho sa tanan nga provincial kag national government offices sa probinsya sa Antique bilang pagpanghanda sa bagyong Tino. Samtang nagapabilin naman nga nakaalerto mga opisina nga responsable sa paghatag sang basic, vital kag health services, disaster preparedness and response kag public safety, partikular ang OPDRRMO, PHO kag mga hospitals, PGSO,
OPSWD, OPEO, kag iban pa nga essential provincial kag national government agencies. Ginahinyo naman ang mga pribado nga sektor nga magsuspindi man sang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga barko kang magagmay nga sakayan pandagat nakaangkurahe sa Iloilo River kasunod sang nagapasulod nga bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, temporary pa nakaangkurahe sa Iloilo River ang mga sakayan pandagat bilang pagpaghanda sa bagyong Tino. Kasunod sa abiso sa Philippine Coast Guard nga nagadumili sa paglayag tungod sa bagyo, nagsurvey lugar ang Iloilo River para makapanago o makalikaw sa posibleng halit sa bagyo sa mga water vessels bangod sa posibleng mabanod nga kadagatan dala sa bagyong Tino. Nangin malaba naman ang linyada sa mga sakayan pandagat sa Iloilo River sa area sa Muliloni. Sa pagpakigangot sa Radyo Pilipinas Iloilo sa pila ka crew sa mga bangka ilaging pahayag nga national, provincial sa Cebu. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung pasaka na sa tropical cyclone wind signal number 4 ang probinsya sang Guimaras kag bahin sa Iloilo sa pinakauli nga datos sang Pag-asa DOST lakip man diri ang Negros Occidental kag pila ka mga kabanwahanan sa Negros Island region. Lakip sa mga ginpaydalom sa signal number 3 naman amo ang Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, La Castellana, Pontevedra, San Enrique, La Carlota, Cadiz, Bago City, Enrique Magaluna, Toboso, Valladolid, Salvador Benedicto, Sagay City, Bacolod City, Murcia, City of Escalante, Calatrava, San Carlos City, Silay City, Pulupandan, Victorias, Talisay, kag Manapla. Yara naman sa signal number 2 ang pila ka mga lugar sa Capiz, kag Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. repacking kag prepositioning sang mga non-food kag food items ginpatigayon sa Regional Evacuation Center sa Suoc, Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, nagpatigayon sang repacking kag prepositioning sang food kag non-food items ang Iloilo City Government sa Regional Evacuation Center sa Suoc, Arevalo. Mayara sang 450 ka mga evacuation centers na bukas para mga umudar sa mga evacuees kasunod sang bagyong Tino. Ang mga evacuation sites handa naman sa pagbaton sa mga residente nga apektado sa bagyo. Ginapanawagan sa Iloilo City Government ang tanan nga magkooperar kag magsunod sa mga mando sa otoridad kag sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Council para sa kaluwasan sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho sa siyudad sang Pasig ang ginsuspender sang lokal nga pakuluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Suspendido ang obra sa mga government office sa siyudad sang Pasig sa Martes, Nobyembre 4. Sa anunsyo ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, ginpahayag niya nga suspendido ang obra sa national agencies at instrumentalities ngayara na hamtang sa syudad. Maduduman nga una naging suspende sang alkalde ang klase sa mga pribado kag pampubliko nga bulutungan sa syudad humalin Nobyembre 3 tubtob 4. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Insapol ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ago di balo ng kahandaan kay coordinate ang ilang response efforts antes ang ginalauman landfall sang bagyong Tino sa probinsya. Ginatagan pagtamon ni Governor Defensor ang katuyan sang gobyerno probinsyal nga amo ang pagtapna sang casualty, physical injury kag halitan sa propiedad. Ginpanugyan man sang local government units nga magpatuman sang preemptive evacuation sa mga lugar nga madali magbaha kag landslide kag sa mga pumuluyo nga may balay nga human sa light materials. Nagpahamtang man ang Provincial Social Welfare and Development Office sang relief supplies para ipanagtag sa mga apektado nga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bagyo, Bulkan kag Linog hugot na ginabantayan sang PDRMO sa Negros Occidental. Suno kay Bril Larry Sanyor, Deputy Manager sa Negros Occidental PDRMO, naka-activate na ang nanuhay-tuhay nga cluster sa ila disaster response kaya nakahanda man sa mga relief assistance, evacuation center, medical support, logistics, manpower, kag assets kung kinahanglanon sa mga banwa kag syudad sa Negros. Sandig sa pinakaulihing update sa Pag-asa, ginapaydalom sa tropical nga pagtayo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa iban pang balita, West Visayas State University nagsuspende man sang klase karon nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Renyet. Ginsuspende ang klase kag ubra sa tanan nga campuses sa West Visayas State University umpisa alas 12 sang utos sang Lunes, Nobyembre 3. Ang suspensyon kasunod sang direktiba ni Dr. Joselito Villaruz, University President kag bangudman sa Baguio Tino. Ginabisuhan ang tanan nga personnel nga i-secure ang mga importante nga dokumento, kagamitan kag office materials, i-check kag i-reinforce ang mga bintana, bertahan kag ibang mga lugar nga may posibilidad sa peligro kag maghiwas sa koordinasyon sa tagsa-kahel para sa dugang nga precautionary measures. Ang mga estudyante naman sa College of Nursing nga may clinical RLE ang magapadayon sa hospital duties bilang kabayan sa scenario-based experiential learning. Igapatuman naman ang skeleton workforce sa WVSU Medical Center para mapasiguro nga papadayon ang pagtanyag sa frontline health services. Ginabisuhan naman ang General Service Office kag Security Office nga padayon ang deployment sa essential personnel para mabatayan ang propriedad kag infrastruktura. Tanan nga synchronous kag asynchronous classes ang ginsuspend. Bantayan samtang nagapasulod ang bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Toruchante. Nagpaandam ang FIVOC sa posible pag-apaw sang lahar sa Bulkang Kanlaon bangod sa mabaskog nga ulan dala sang bagyong Tino. Ang mga lahar posible mag-agi sa suba ukon iligan sang tubig sa nabagatnan kag nakatundan nga bahin sang bulkan, partikular sa Tamburong ukon Ibid Creek sa Biak na Bato kag Bahibahi Falls kag Talaptapan Creek sa Kabakungan sa La Castellana, Negros Occidental. Ginapangabay man ang komunidad nga malapit sa ililigan sang tubig nga magpreparar, magpabilin nga naka-alerto kag sundon ang mga aviso sa mga otoridad sa posible evacuation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila na mga operasyon sang bangko ang ginabantayan man kasunod sang nagapasulod ka bagyo. Sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suspendido ang banking operation sa Capi sa lin November 3 to November 4 bangod sang bagyong Tino. Suno sa Capiz Bankers Association sakop sang suspensyon ng mga bangko nga miyembro sang asosasyon. Ginpangabay man sang CBA ang mga bangko nga siguraduhin nga available ang ilang mga digital banking channels. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 37 tubtob 40 pesos nga daily minimum wage increase sa Western Visayas aprobado na. 5 kagatos nga dugang sa sweldo sa domestic workers. Gin-aprobahan man. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Renyeta. Aprobado na ang daily minimum wage increase sa Western Visayas. Sa anunsyo sang National Wages and Productivity Commission, igapatuman ang bagong minimum wage rate sa rehiyon, epektibo Nobyembre 19 sininga tuig, sanid sa Wage Order Number RB 6-29. Bangod sini sa non-agriculture, industrial, commercial nga may masobra sa pulo nga empleyado, halin sa 513 pesos na daily minimum wage, magataas ang 37 pesos o kumangin 550 pesos na ang bago nga rate. Samtang sa mga manubo naman sa pulo ka empleyado, halin sa 485 pesos na sweldohan ay magataas ang 40 pesos o kumangin 525 pesos na ang rate. Sa sektor naman sang agrikultura, halin sa 480 pesos nga minimum wage, magasaka sang 40 pesos o kumangin 520 pesos na ang bago nga rate. Ginanunsyo man sang NWPC nga sa domestic workers, halin sa 6,000 pesos nga monthly minimum wage, magasaka sang 500 pesos o kumangin 6,500 pesos na ang bago nga wage rate. Covered ang wage increase ang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, lakip ang mga component cities kag highly urbanized cities sang Iloilo kag Bacolod. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, November 4, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page ha. Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Halong gid sa aton sini mga kauturan ha. Ang bagyong Tino nagapasulod na sa area sang Western Visayas. Importante safe kita tanan, magsunod kita sa mga instructions sa aton sining mga local government units.
Sa aton sining mga Facebook Live viewers, thank you gid sa inyo pag-upod kag pagpamati kay Ma'am Renalyn Banda Pamplona, Sir Sherwin Marco Uia, kag subungman kay Sir Magdaleno Fajardo. Thank you gid sa inyo sining mga nag-upod sa aton sining pagpangalagad. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga ko gid lamang inyo alagad. Junior Baklay, ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo